na faking it, kailangan mong mag-improve, kailangan mong matutunan, and matutunan in a professional manner, in a way na, so lahat kaya kong gawin, pero in reality, hindi ko talaga kayang gawin lahat. So, yun, nag-communication na ako, assistant. So, syempre, sa isang organization, kailangan ng marketing. So, it works as parang marketing. So, dahil wala talaga akong knowledge, people around me don't know that I work so hard to finish my college, to finish my degree. So, hi everyone and welcome to my channel. So ayan, today may panibago na naman tayong video. And in today's video, medyo kakaiba. I know this is your first time na makikita na may ganitong video sa aking channel, na nakikipagchismisan lang ako. Pero kakaiba siya. This is not a product review. This is not a skincare review. And with this one, as you can see sa title, this is Fake It Till You Make It. So later in the video, malalaman nyo kung ano yung sinasabi ko na fake it till you make it, okay? And hopefully panoorin nyo hanggang dun sa dulo. I know this video ay magiging mahaba, pero hopefully panoorin nyo hanggang dulo. And please guys, don't forget na kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa akin channel, please don't forget to subscribe. There is a red tag for subscribe guys, and please don't forget to click the notification bell para kapag nag-upload ako ng new video ay mananotified kayo. And please huwag nyong skip yung ads para more revenue, para kumita naman ako dito sa aking video. So, yun nga guys, I want to share kung paano nag-work sa akin yung fake it till you make it. Kasi sobrang na-amaze talaga ako dun sa kasabihan ng fake it till you make it. Kasi I've been there and I experienced that. So, gusto kong i-share sa inyo how I fake it and till I make it. Okay? So, yun. Back in college, so sa college tayo mag-start. So, una, nag-college ako sa Laguna University. Of course, Laguna University is located sa Laguna, Santa Cruz. Tapos, yung program na kinuha ko dun sa Laguna University, una, BS Biology ako. Pero, yung BS Biology, I wasn't able to finish it kasi nag-stop na ako nung second sem, if I am not mistaken. 2013 ako na-admit, pero 2013, mga mid na hindi na ako pumasok. So, the other year ulit ako pumasok, okay? So, the reason why I stopped is because my parents cannot support my studies. They cannot afford to send me sa school. Even though yung tuition fee that time ay 3,000 pesos lang. Pero, still, sobrang hirap talaga ng buhay namin dati. My parents cannot support my studies. Actually, hindi dapat ako magka-college kasi nga hindi naman kaya ng parents ko. Ako lang yung nag-push through na to go to college. Tapos pa, ang request ko lang dati sa parents ko ay 2-year course o 2-year program na parang healthcare services, ganun lang yung aking wini-wish dati. Pero nung nag-enrollment na, sabi ko, mag-BS Biology ako kasi para 4 years na. Tapos nag-take ako ng BS Biology first sem, pero the other sem nag-stop na ako kasi hindi na talaga kaya. So to the point na nangungutang pa yung parents ko, yung nanay ko, para may pang support, pamasahe, ganyan. Pero, the other year naman, so nag-BS Biology ako, tapos nag-stop ng second sem. Nung summer nung 2013, so parang June, if I am not mistaken, parang mid. So, nag-stop na ako nun. Tapos, that's the only time na sabi ko, I have to work. So, this is the only time na i-share ko na ako ay nag-working student ng college up to nag-graduate ako para ma-survive talaga yung aking college. And people don't know that. My classmates don't know that. People around me don't know that I work so hard to finish my college, to finish my degree. So talaga nag-work talaga ako, and shout out to Ate Dayan. So siya talaga yung tumulong sa akin. Nag-work ako sa kanya every after school or bago pumasok sa school. That's where I stayed for like years. So nag-work talaga ako sa kanya, and yun din yung naka-sustain ng aking pangangailangan sa aking school. So nag-work student talaga ako, and my classmate, my people around me don't know that I work so hard to get where I am right now. Okay, so yeah, so nag-working student ako nung summer. Tapos after that, sabi ko dun kay Ate Dayan, sabi ko, Ate, I want to continue my studies. Gusto ko talaga magtapos ng college. So talagang sabi ko, after this, parang 6 months ata yun. So 6 months ako nag-work sa kanya. Sabi ko, after this, mag-iipon lang ako. And then, nakasave naman ako, nakapag-enrolled ako. So, yun, sabi ko, Ate, mag-aaral talaga ako. And alam nyo what,
I am lucky about is sobrang supportive ni Ate Dayan sa aking study. Sabi niya, sinuportahan naman niya ako. So, yung mga pambaon. So, pambaon talaga yung binibigyan niya sa akin. Like 200 to 300 pesos binibigyan niya ako pag pumupunta ako sa kanila. And from there, talagang sinesave ko siya para may pambayad sa tuition, may pamasahe, and of course may pagkain talaga. So talagang if I am going to think of it, talagang ang hirap i-survive ng college. But lucky I was able to survive and nakayanan naman. So nag-enrolled na nga ako. So nag-working student ako, tapos continue pa din yung pag-work ko nung nung enrollment ng first sem. That's the only time na nag-enroll na ako sa communication. So dahil nag-communication na nga ako, mas malaki dapat yung, malaki yung expenses, ganyan, yung mga needs. Kasi nga, communication, more on production, pag-produce ng mga movie, mga short films, mga ganyan. So, hindi dapat ako co-communication, pero ito kasing program chair ng university, ewan ko, that time talaga parang bad mood siya or wala siya sa mood. So sabi niya, okay, parang hindi niya na ako in-entertain, tapos may talaga parang galit siya, ganyan. So hindi ko na, ay di ako naman si tanga. Nag-shift ako sa communication. So sa BAC pa yung tawag dati, Bachelor of Arts in Communication, BAC or BAC yung tawag nila. So nag-shift na nga ako, nag-study na nga ako, yan, nag-aaral na, enrolled na. So syempre pag kailangan mo ng laptop. Syempre pag college ka naman, kailangan mo talaga ng laptop kasi most of the work na gagawin nyo ay through laptop, through printing, ganyan. Kailangan nyo talaga, most especially sa thesis. So, nag-college ako, so yun na nga, enrolled na nga ako, nag-com na nga ako. So, kailangan may laptop ka and meron kang camera nung college. Kasi nga, paano ka matututo dun sa subject na photography kung wala kang camera? Parang binivisualize mo lang kung how to execute it. Tapos, yung laptop naman, syempre dati uso pa yung mga computer shop. So si Kuya Nante sa labas, doon kami nagko-computer shop. So wala talaga akong laptop or I don't have any means to really execute things doon sa program na kinukuha ko. So wala akong laptop, wala akong camera back then. Tapos more on visual aids, ganyan, aral-aral lang, ganyan. Pero yung execution wise, wala talaga akong, hindi ko alam paano i-execute, more on theoretical lang talaga. Tapos, so, dahil hindi mo siya napapractice, so meron pa kaming editing class, may editing class, pero yung photo editing class, may video editing class, may photography, may video, may filmmaking, may theater, may news writing, may journalism, and all things related to communication. So, may mga ganun kaming subjects. And from there, kung wala kang means talaga, paano ka matututo talaga? And more on theory lang, wala naman execution. So, parang hard for me to execute things related to com nang wala naman physical things talaga. So, yun, medyo mahirap talaga and hard to survive. So, dahil theory lang yung alam ko, di hindi ko alam kung paano i-execute dun sa actual. So, wala talaga akong parang zero knowledge sa pag-execute through computer and through camera. Paano ka mag-shoot? Siyempre, yung mga rule of thirds. Paano mo gagamitin yung rule of thirds kung wala kang camera? Paano ka mag-film kung wala kang camera? So, mga ganon. Pero, nagiging part naman ako ng production. Yung, I still remember, meron kaming production na mayroon kaming short film. Ang aking wardrobe lang yung aking kaganapan doon. So walang technical thing. So yun, all throughout my college, wala akong experience kung paano mag-edit ng video, paano mag-picture, how to capture things in a professional manner, yung mga composition, mga ganyan. So I don't know about it because wala nga akong means ng how to execute things like that. So, di yun. So, paano nga naman? So, zero knowledge talaga ako, execution, as in, ang bobo ko sa part na yon. Pero somehow, mga theories, medyo somehow, alam ko naman, rule of thirds, ganito, ganyan, yung spiral something, yung mga point of view, ganyan. So, nung college talaga, wala talaga akong, ang bobo ko talaga in terms of sa mga ganung bagay. Feeling ko, tingin ng mga classmate ko, magaling ako or matalino ako, pero, yun nga, hindi ko alam, parang pinefake ko lang yung mga bagay-bagay to make it happen na parang, ang galing mo naman. Pero,
Siguro yung masasabi ko naman ng college ko ay active naman ako to yung sa discussion, sa dialogue, sa debate, mga ganyan. So active naman ako doon. Pero syempre pag nag-work ka ba, nakikipag-debate ka ba, 'di ba? Hindi. Through writing, hindi naman ako magaling sa writing, hindi din ako magaling sa grammar, hindi din ako magaling sa um, hindi din ako magaling sa dialogue, sa discussion, sa communication. Hindi ako magaling talaga sa lahat ng bagay in terms of communication. Doon sa program na kinuha ko, hindi ako magaling sa writing. So, yung grammar ko, bali-balik ko. Hindi din ako magaling sa composition ng writing. Hindi ako magaling sa news article or news production. As in, kung isa-sum up ko yung aking college journey, parang out of 10, parang yung knowledge ko lang talaga doon ay 4 or 3. Parang 4 over 10. Ganyan yung aking knowledge. Pero, yun nga, so, graduate. Tapos na, so, yun, wala talaga akong natutunan in terms ng, wala akong natutunan through execution. Wala talaga, as in, sabi ko sa sarili ko, pag graduate ko, anong work ang gagawin? I mean, anong work ko? Hindi naman ako magaling sa photography, hindi din ako magaling sa writing, hindi ako magaling sa film production, sa video. Kasi nga wala, paano ko magagaling sa ganitong bagay? Wala akong laptop, walang computer, walang camera, ganyan. So, although nag-work ako, o working student ako up to until I graduated, nag-work ako kay Ate Dayan. So, inaabutan niya ako 200, 300, ganyan. So, maximum na yung 300 na binibigay niya sa akin. So, sobrang grateful ko through that kasi nga, it sustain yung aking financial needs sa education, ganyan, sa pamasahe, ganyan. So, nag-work ako sa kanya. So, of course, I want to shout out my best friend, si Vanessa. So, talaga nung college, ang hirap talagang i-survive. Tapos, shout out ko si Vanessa kasi gawa nung college talaga. So, kapag lagi niya ako sinishare sa ulam niya, yun yung hindi ko makakalimutan na yung best friend ko na yun. Na kapag tanghali na, syempre, dahil nagtitipid nga, sobrang ang hirap i-survive ng college, as in. Pero I don't know how I was able to survive my college. Pero yun nga, yung classmate ko na yun, yung best friend ko na yun, nung college, kapag kakain kami ng tanghali, so, ano lang siya kumain, sobrang unti niya lang kumain. So, tendency, bibili siya ng isang ulam, tapos ng kalahati sa akin. So, sobrang grateful ko din. Parang, yun yung memory ko nung college na I will never forget that someone helped me to somehow ease my hunger. What? Ease my hunger? So, yung pag gutom ka na, di ba? Parang syempre gusto pang kumain, so hindi ka makakain. So, yun, parang additional food siya. So, minsan, hati na talaga kami. Rice na lang yung bibilhin ko. And that way, nakasurvive talaga ako ng gutom at ng college ko. So, yeah, until now, best friend pa din kami. Close pa din kami. And shout out to you. And I love you so much. So, talaga nakatulong siya nung college. So, yun na nga. Nakagraduate na kami, college na, nakagraduate na ako. So, ang hirap i-survive. Tapos, nung right after graduation, so, career naman yung iniisip ko. So, paano ako makakapag-work, paano ko ganito, ganyan, saan ako pupunta, saan ako pupulutin, ganyan. So, sabi ko, wala akong anything. I don't have any knowledge with. I have the knowledge, theoretical, pero I don't have the knowledge in execution. Siyempre, pag nag-work ka, output-based na yun. Mag-output na kayo. You have to execute this one. Yun na, dun ako nagkaroon ng problema. So, sabi ko, I have to fake it till I make it. So, ganyan. So, din nakagraduate na ako. Ang dami kong pinag-applyan. Kung ano-ano, pati pumping attendant sa gas station, pinag-applyan ko. So, parang sobrang frustrated na ako na makapag-work talaga. Lucky, meron akong kaibigan na nag-work sa NGO. So, si Dari, meron siyang kaibigan sa master. So, yung kaibigan niyang yun naging boss ko. So, pagpasok ko, syempre ang program na tapos ko ay communication. So, more on talagang execution. So, si Dari may kaibigan, tapos yung kaibigan niya, yun yung naging boss ko. So, nag-work na ako sa work ko ngayon. So, been working in this organization for like 7 years this March. So, 7 years na ako sa work. Ang tagal ko na, grabe. So, nung nag-work na ako doon, ang unang position ko doon ay project assistant. So, sa mga NGO, may mga nagda-drop ng mga proposal. So, ang ginagawa ko doon, chinecheck ko yung mga proposal. Hindi ako yung nagre-review ng proposal, but I check all the documents that needed to submit. So, yun, chinecheck ko yung mga proposal. So, ganyan. So, checklist. Yung mga ganyan yung ginagawa ko. Tapos, nagpe-prepare ng budget, nagbi-minutes of the meeting. So, more on assistant thing. So, mga clerical thing. Ganyan ang ginagawa ko. So, now, after 6 months, na-promote ako as promotion
promotion assistant. So, ano siya, para siyang communication assistant dun sa isang organization. Same pa din organization, na-promote lang ako ng different unit. So, dito naman, doon na talaga yung natapos ko na program or na course. So, communication assistant or program assistant yung job title. So, ito na nga yung fake it till you make it. So bago pa man ako pumasok dun sa work, syempre, lahat kailangan mong pagsinungalingan. Maalam ka sa Excel, sa mga ganito, I can do anything, ganyan. Parang kailangan mong tumambling muna bago, although mabilis naman ako na-hired, pero syempre, kailangan mo sabihin na I can do this, I can do that, everything I can do, ganyan. So, para ma-hired ka, and para magustuhan ka nung employer mo, so ganyan. Yun na, so ito na yung naging aking problema. Nag-communication na ako, assistant. So, syempre, sa isang organization, kailangan ng marketing. So, it works as parang marketing. So, dahil wala talaga akong knowledge, I don't know how to edit video. Ang sabi ko pa, I can do editing through Adobe Premiere, I can do editing, photo editing through Photoshop talaga. As in, yung mga professional level na editing software. Talaga, Diyos ko, sabi ko, okay, so paano ko i-execute? Wala akong knowledge talaga. So, as in, ipapakita ko sa inyo aking first layout na, papakita ko dyan somewhere yung aking first layout. Ano siya, poster ng, may event kami, so poster siya ng mga participants na gustong mag-join. So, grabe talaga, ang pangit-pangit. Pero back then, sobrang gandang-ganda lang ako. Siyempre, kailangan ko purihin yung aking output. So, back then, sobrang tuwan-tuwa talaga ako. Ang galing. Pero, sobrang pressure ko kasi I don't know how to execute things. Pinag-layout ako, hindi ko alam saan ako magle-layout. Dahil, alam niyo yun, parang isang araw ko atang lamayan yung output. Sabi ko, paano ko to gagawin? Paano ko to i-execute? Hindi ko alam, as in ang pangit. Tapos sabi ko, shit, paano ko to i-execute? Siguro yung expectation ng organization sa akin, I can do everything. I can tumbling sa umaapoy na dagat, parang ganyan. Parang, ay, kaya naman niya ito, ganyan. So, ako naman, si Tanga at si Mayabang. So, sabi ko, sige, I can do that. Sige po, ako, gagawin. Di lahat, parang, ina-offer ko, I can do this, I can do that. Tapos, yun na nga. So, hindi ko alam. So, I have to fake it. I don't know. Parang, paano ko na-survive yun. So, hanggang sa, syempre, yung claims baga na, I can do this, I can do that, editing, video editing, photography, ganyan. So, lahat kaya kong gawin, pero in reality, hindi ko talaga kayang gawin lahat. So, yun, hindi ko nga kayang gawin. Ang ginawa ko, pinractice ko talaga, inaral ko talaga siya, guys. Di ang yabang ko. Ito, may pinapa-edit sa akin na video. Hindi ko alam kung saan ako mag-i-edit. Like, saan ako mag-i-edit talaga? So, wala akong knowledge talaga. Ang una ko na-discover ay Filmora. Tapos yung Filmora pa, hindi siya yung, pag sinave mo siya, kailangan ay di-edit na ako. Wala pa akong knowledge na kailangan, yung crack kasi, later ko na na-discover. Pero, kailangan mo palang mag-premium para ma-save mo. So, mga ganong, ang haba na ng inedit mo. Pero, hindi pala masasave. So, useless, ganyan. Ganon yung mga stress ko dati na parang, I have to fake it till I make it. So, hanggang sa, na-discover ko ngayon Adobe Premiere. So, ako pa, sabi ko, kailangan po natin. Di may proposal pa ako dati, kailangan po natin ng Adobe Premiere Pro, ganyan. Sabi ko, kailangan po natin bumili. Medyo mahal pala, sabi ko, hindi ko alam paano ba talaga gagawin ito, pero I have to propose, ganyan. So, until na-discover ko yung mga crack, syempre, alam nyo naman, yun, hanggang sa na-discover ko yung mga crack. Pero before that, ang ginagawa ko, nag-research talaga ako. So, I have, syempre, pinifake ko na nga yung mga bagay-bagay. So, I have to make it, no? So, while doing that thing, yung faking things that I can do things, so, nagre-research ako. So, self-study, nag-research ako how to edit, how to do this, how to do that. Hanggang sa na-discover ko na kung paano talaga mag-edit and paano mag-edit ng mga bagay-bagay yung sa photography, paano i-execute, kasi may camera naman yung office, paano mag-film, paano mag-produce, ganyan. So, yung ginagawa ko kasi sa work ay, sa work dati, ganun naman, actually hanggang ngayon naman. So, nagmamanage ng social media, nagpo-produce ng mga contents, write-up, nagagawa din ako ng mga write-up kapag may mga events. So, yung mga ganung bagay talaga kailangan mong aralin. Yung mga panahon pa na yun, hindi pa uso yung
ChatGPT. So, you have to compose talaga. You have to write on your own. You have to check your grammar. You have to have to check everything to make it perfect. And para, syempre, you don't want to produce things na basura, so you want to produce quality na output. So ganun ang ginawa ko talaga, guys. From there, kailangan kong aralin mabuti, kailangan kong i-execute ito. I have to make it and I have to make it happen na kaya ko at kaya kong gawin. So ginawa ko, and then nag-study talaga ako. I did not go to yung mga formal trainings. Talagang sarili ko lang talaga hanggang sa ayun, it happened na natutunan ko how to lay out, how to edit, how to do graphics design. Yung mga level ko naman doon, hindi naman professional, but I can execute things. Ang dami ko na din na-produce na video sa organization. Ang dami ko na din na-film, na-shoot, na-capture ng mga events. Ang dami ko na din na-publish na articles sa organization. Ang dami ko ng bagay na produce from someone na don't know everything, na walang gamit sa school, how to execute this one, paano gagawin, hanggang sa tinuruan ko yung sarili ko to learn things and paano siya perfectly ma-execute, and to where I am now na nakakapag-produce na ng mga bagay-bagay. So, now, na-promote ako sa work as a communication officer. So, officer level na tayo sa work. Pero, hindi ko alam kung deserve ko ba ito. Pero, from faking it till I make it, ito na ako ngayon, guys. Wow, ang yabang. Hindi joke lang, guys. Not to brag things, ha, pero ngayon, nasa officer position na ako, and I can say naman na talagang ang laki na ng pinagbago ng aking life from there to now, na feeling ko through the years na develop yung aking skills. And I am not letting things na lumipas na lang. So, I want to learn, I want to improve up to hindi lang ako na nakontento ng college degree, nagmasteral pa ako, and hopefully makagraduate this year. So, ganun. So, I have to fake things till I make it happen. So, fake it till you make it. And yun yung aking chika, yun yung aking journey na grabe talaga. Hindi ko alam mo yung feeling na parang matatay ka, maiihe, masusuka, ganun yung feeling na parang sinabi mo na kaya ko po yung gawin, pero hindi naman pala kayang gawin. So, mga ganun bagay na you have to fake it till you make it. And yun, so I know fake it till you make it, hindi siya applicable sa lahat. Hindi siya depende din sa scenario, depende din sa moment kung paano yung how you fake it till you make it. But ako, in my career, so I have to fake it till I make it. And syempre, ang siguro yung takeaway ko dito, you have to fake it till you make it. Pero while faking it, you have to learn from it. Like, you have to learn in that journey na faking it. Kailangan mong mag-improve, kailangan mong matutunan, and matutunan in a professional manner, in a way na tama, hindi lang natutunan mo, okay na to. Pero you have to learn things. While faking it, you have to learn things in a right way, and while learning in the right way, later on, you will realize na you make it. So, yun. So, yun lang yung akin, chika. Ang haba ng video. Oh my God. So, kung nakarating ka sa video na ito, thank you so much. And mag-comment ka dyan kung ano yung natutunan mo sa journey ko na ito. And yun, maraming salamat for... Of course, I am so grateful for the people behind my career, my success, my life, ganyan. Successful ka na ba? Pero anyway, ayan, I'm so grateful sa mga taong nakapaligid sa akin. Of course, hindi man ako mag-grow professionally kung wala yung mga tao na tumutulong din sa akin. And more than that, yung sarili ko, tinulungan ko din talaga to get, to be in a place to be in a place where I am now. So, yun, talagang kailangan mo lang mag-persevere. You have to teach yourself to be active in a way na you are seeking for more. Not in a way na negative, but seeking more to learn, to mga bagay-bagay. So yun, you have to fake it till you make it, and I hope may natutunan kayo sa kwento kong ito. And kung nakaabot kayo sa video, sa point na ito, maraming salamat. And yun, thank you so much for watching. See you on the next video. Mag-comment kayo dyan, guys, kung ano pa yung gusto nyong malaman sa akin. And ay, chachika ko sa inyo. So, yun, that's all, and thank you so much for watching. Bye-bye!